Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, napakaganda ng unang pagbasa. Sabi, maging kayong mga sanggol na nananabik sa espiritual na gatas para umunlad ang inyong pananampalataya hanggang maging ganap ang inyong kaligtasan. Bakit ba minsan hindi tayo umuunlad sa ating buhay? Ito ay marahil, baka hindi ang grasya at ang pagpapala ng Diyos ang ating hinahanap, ang ating hinihingi. Tandaan natin ang napakagandang turo ng ating Panginoon na hanapin, unahin ang kanyang kaharian at lahat ay mapapasa atin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to you besides. Napakapalad natin dahil sa banal na misang ito, tayo muli ay pupunuin ng panibagong lakas, panibagong tuwa at panibagong buhay ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa kanyang walang sawang pagbibigay ng kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang salita. At magsisimuna tayo sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin siya hinanap o hindi tayo nakinig sa kanya. Naway sa ating pagpapakumbaba, maging karapat-dapat tayong muling makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin.
Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos. Dahil kay Hesukristo, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimasik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating. Nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harapan niya at umawit ng may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Alleluia. Aleluya, aleluya. Sinabi ni Hesukristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, dumating si Jesus sa Jericho
kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya na naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin niyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila, "tumindig ka." Pinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, at lumapit kay Jesus. "Anong ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at naway dasal at dalangin ko kayong lahat na sumusubaybay po sa ating banal na misa ay nasa mabuti at magandang kalagayan pa rin. My dear friends, I want you to remember this, that a boiling water can make an egg hard, but at the same time, it can make a carrot or potato soft. Hindi po ba kayo nagtataka doon, no? Parehas naman po, pag nilubog nyo, pag niluto nyo, ang itlog, ang karot, ang patatas sa kumukulong tubig. Pero bakit magkaiba po ng epekto? Bakit po yung karot at yung patatas, pag niluto mo sa kumukulong tubig, lumalambot. Pero yung itlog, pag pinakulo mo at niluto mo, tumitigas. Napakaganda po ng aral na ito, tandaan niyo. You can choose to be dictated by your environment, or you can choose to dictate your environment. Pwede kang pumili kung ano ang mangyayari sa iyo depende sa iyong kalagayan. Pwede kang magpaapekto sa iyong sitwasyon o pwede mong baguhin ang iyong sitwasyon ngayon. Nasa iyo yan. Ang mabuting balita ay may kapangyarihan tayo para baguhin anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon ng ating buhay ngayon. Ang kasabihan nga, alam natin, you can choose to become bitter or you can choose to become better. Ano ang pipiliin mo? Ang maging mapait dahil sa iyong masamang sitwasyon o maging mabait kahit na mahirap ang pinagdadaanan mo? Madali lang po ang sumama ng loob. Madali lang po ang malungkot. Madali lang po ang magalit. Madali lang po ang maging mapait ang ating nararamdaman. Pero ang tanong, yan ba talaga yung gusto niyo? Di ba hindi? Ang tanong, yan ba yung mas magandang kalagayan? Napakahirap na nga ng iyong pinagdadaanan. Gagawin mo pang mas mahirap dahil sa iyong pag-uugali, pag-iisip, pananaw, at nararamdaman. There is a better way to live our life. You can choose to become happy. You can choose to become thankful. You can choose to be peaceful. Pwede naman na hindi maging mapait ang iyong nararamdaman. Pwede kang maging mabait. Do not be a victim of your situation, but become a victor. Pwede naman na hindi ka maging biktima, pwede kang magtagumpay sa iyong problema. Alam ko po, napakahirap. Nauunawaan ko yan. Kahit din naman po ako, nakakaranas ako ng lungkot, ng pighati, ng kalituhan. It is okay not to be okay. But remember, if you keep on choosing to be unhappy, to become bitter,
to become angry, your life will not become better. Mga kapatid, gayahin po natin ang bulag sa nabasang ebanghelyo, si Bartimeo. Buong buhay niya, nandoon siya sa tabi ng daan. Siya'y hindi pinapansin, siya'y dinadaan-daanan lang. Pero nung narinig niya na paparating ang Panginoon, nakakita siya ng pagkakataon na magbago itong masamang kalagayan niya. Itong sitwasyon na kung saan sawang-sawa na siya. Tingnan niyo po kung anong nangyari. Sumisigaw siya, nananalangin siya, nakikiusap siya. Pero anong ginawa ng mga tao? Pinatahimik siya. Pinigilan siya. Hindi siya pinayagan. Pero tumigil ba siya? Hindi. Hindi niya hinayaan yung mga pananalita ng ibang tao na maapektuhan siya, na masira ang kanyang loob. Hindi niya hinayaan din ang kanyang kapansanan na maging hadlang para maging mabuti ang kanyang buhay. Lumaban siya, mga kapatid, lumaban kayo. Kahit na sabihin mo, sawa ka na, suko ka na, nangihina ka na, nalilito ka na, kaya mo pa. Dahil tandaan mo, hindi ka ginawang mahina ng Diyos. Amen? Nung ginawa tayo ng Diyos, anong sabi niya? Mabuti, napakabuti. Very good. Habang ang iba na nilikha ng Panginoon, ano sinabi niya? Good, good. Mabuti. Sinabi niya sa halaman, mabuti. Sinabi niya sa liwanag, mabuti. Sinabi niya sa dagat, sa bundok, mabuti. Pero ginawa niya ang tao, anong sinabi niya? Napakabuti. Very good. Tayo ay ginawa sa muka at wangis ng Diyos. Huwag na huwag mong iisipin na mahina ka, malakas ka. May tinanim na kapangyarihan ang Diyos sa iyo. Gamitin mo. Hindi mo naman kailangan makita ang Diyos para lapitan mo siya. Napakagandang turo at aral din dito sa ating nabasang ebanghelyo. Ang kailangan lang natin ay marinig natin siya. Napakapalad nga natin kasi ngayong panahon natin, oo, wala man si Jesus sa kanyang pisikal na pangangatawan, pero buhay na buhay pa rin ang ating Panginoong Hesukristo. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng sakramento. Kung hindi mo makuha na makahugot ka ng lakas diyan sa tinanim ng Diyos sa iyong isip, sa iyong puso, lalong-lalo na sa iyong kaluluwa, lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Makinig ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Tanggapin mo si Jesus sa pamamagitan ng banal na misa. Lalakas ka. Diyan mag-uumpisa na magkakaroon ka ng kapangyarihan para mabago mo anuman ang iyong sitwasyon. Minsan nakakatawa. Merong mga ibang tao sinasabi nila, Father, hindi ko naririnig ang Diyos. Ang tanong, bakit kaya? Maaaring merong mga hadlang bakit hindi mo naririnig ang Diyos. Una, ito ay baka ikaw ay nagkakasala. Kaya napakahalaga na tayo'y magpakumbaba, tayo'y mangumpisa, tayo'y umamin sa Diyos. Pangalawa, maaaring hindi ka nagdarasal. O baka naman, pag ikaw ay nagdadasal, puro ikaw na lang ang nagsasalita, nagrereklamo. My dear friends, remember that prayer is not a monologue, but it is a God-centered dialogue. Pagkatapos nung binuksan ang iyong puso, ang iyong isip sa Diyos, makinig ka naman. Pero pangatlo, baka naman hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Gusto niyo po bang marinig ang Diyos? Kunin niyo ang Biblia niyo. Buksan niyo ang banal na kasulatan. Diyan nangungusap ang Diyos sa atin. At kung ikaw ay tinatamad, napaka-busy mo, hindi mo magawa na magbasa ng Biblia, makinig ka sa misa. Araw-araw ka magsimba. Dahil araw-araw sa misa, ang ating naririnig ay galing sa salita ng Diyos sa Biblia. Mga kapatid, hindi po nagkukulang ang Diyos sa pakikipag-usap sa atin. Pero ang hinihingi lang niya ay umpisahan natin sa ating sarili. Piliin natin na iwan na natin ang ating masama at pangit na kalagayan. Kung paano ang bulag, pinili niya. Ayaw ko nang maging bulag. Sumigaw siya, nakiusap siya, tayo din. Kaya din natin piliin, sabihin natin, ayaw ko na. Panginoon, tulungan mo ako. Magandang itanong yan. Ano ba yung masama, mabigat at pangit na kalagayan na yung pinagdadaanan ngayon na gusto mo baguhin ng Diyos?
Yung bang financially challenged ka ngayon, hindi mo alam kung saan ka makakakuha para pambayad ng mga patong-patong na utang, sabihin mo sa Diyos. Nahihirapan ka dahil sa pagdadialysis, pagkikimotherapy, may sakit kang nararamdaman, sabihin mo sa Diyos. Isigaw mo sa panalangin, may sakit ka na. Sana wag mo nang dadagdagan yung sakit na yan sa iyong pagbubuisit, sa iyong masamang naiisip. Amen? Yung bang iniwang ka na lang bigla ng iyong asawa o nahihirapan ka magpalaki sa iyong mga anak dahil nagiging napaka-pasaway nila at rebelde, sabihin mo sa Diyos, whatever it is, whatever bad situation we are in, my dear friends, it can change. How? First, by deciding that it will change. But secondly, by asking God to help you. Tandaan mo, kapatid, na kahit na gaano pa kahirap o kabigat ang iyong sitwasyon at problema, pwede mong piliin na maging malakas at matatag. Huwag mong pipiliin na manghina ka. Huwag sanang sumagi sa isip mo na sumuko ka. At kung susuko ka man, isuko mo lahat sa Diyos. Mga kapatid, may kapangyarihan tayong baguhin ang ating sitwasyon sa pamamagitan ng buhay at lakas na pinagkaloob ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng Kanyang grasya. Yan ang ating hilingin sa banal na misang ito. Yan ang ating ipatulong sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, palakasin mo kami. Panginoon, nakikinig kami sa iyo. Gabayan mo kami kung paano namin mababago ang aming problema, ang aming pagsubok, kung paano namin mababago ang aming mga kalungkutan para ito ay maging tuwa at nagtatagal na kapayapaan. Amen. Hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama sa langit, punuin mo kami sa iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaan mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap na pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na hihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinakinabangan ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dalawa po ang pwede natin daw mapili sa buhay. You can choose to become a thermometer, or second, you can choose to become a thermostat. Ano po ang pagkakaiba ng dalawang yon? Iba ang thermometer, iba ang thermostat. Ang thermometer, ginagamit natin yang pangsukat ng lamig o ng init. Pag may lagnat, para malaman mo kung yan mataas ang kanyang lagnat, gagamitin mo ang thermometer. Ibig sabihin, sumusunod sa environment, sa kapaligiran. Nagre-react yung thermometer. Nagbabago siya, depende kung saan mo siya nilalagay. Pero iba ang thermostat. Makikita mo yan sa aircon. Pag sinet mo ang thermostat na malamig, lalamig ang kapaligiran. Ibig sabihin, ang thermostat ang nagdidikta sa kapaligiran para ito ay lumamig o uminit. Ano ka sa dalawa? Marami sa atin thermometer. Very reactive. Agad meron tayong reaction. Agad meron tayong sagot ginagawa. Agad tayo'y naaapektuhan sa ating kapaligiran. Pero mabuting balita, binigyan tayo ng lakas na makapagbago sa ating kapaligiran. Dahil tayo ay ginawa ng Diyos sa kanyang muka at wangis. Mas mabuti na maging thermostat ka. Ibig sabihin na kahit na masama ang iyong kalagayan, pwede mo itong gawing mabuti. Kahit na ikaw ay dumadaan ng kalungkutan, pwede mong baguhin yan para gawing mas masaya ang iyong buhay. Kaya nga po, ang ating assignment. Una, tingnan niyo po, ano ba yung pangit
malungkot o mabigat na sitwasyon ngayon sa inyong buhay. Pero pangalawa, sulat niyo po. Kumuha kayo ng papel o kaya naman sa cellphone niyo. Anong magandang buhay ang gusto niyong makita o maranasan para sa inyo at para sa inyong mga pamilya? Huwag kayong magpapadikta sa inyong sitwasyon. Pero may kapangyarihan kang diktahan mo, baguhin mo ang iyong sitwasyon. May magagawa ka. Dahil nandyan ang Diyos, Kanyang Banal na Espiritu, ang salita na magpapalakas sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos. Pagpalain sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.